Hello at welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang The Boss Baby Family Business. Halina't simulan na natin. Maraming taon na ang lumipas mula noong pangyayaring iyon. Nasa hustong gulang na si Tim at may sariling mga anak. Kasama ang kanyang asawang si Carol at ang kanyang dalawang anak na babae na sina Tabitha at Tina, si Tim ay nabubuhay sa tahimik na buhay. Hindi pa natatapos ang kanyang imahinasyon at laging naghahanap ng paraan para makapaglibang. Si Carol ang breadwinner ng pamilya habang si Tim ay nananatili sa bahay at nagluluto ng pagkain. Samantala, si Ted ay lumaki bilang isang matagumpay na negosyante at halos walang oras upang bisitahin si Tim. Pero lagi siyang nagpapadala ng mga mamahaling regalo sa kanyang mga pamangkin. Naniniwala pa rin si Tim na mas maganda ang buhay niya dahil palagi siyang may maraming oras kasama ang kanyang mga anak. Sa kasamaang palad, ang mga bata ay talagang mabilis na lumaki at sa lalong madaling panahon ay hindi na nila kailangan ng anumang tulong, at hindi na siya nakikipaglaro sa kanyang ama at hindi na rin niya gusto ang isang kwento sa pagtulog. Gusto ni Tabitha na mag-aral ng mabuti at maging matagumpay tulad ng kanyang tiyo Ted. Ang pag-amin na ito ay ang nagdurog sa puso ni Tim. Karaniwang nananatili si Tim sa bodega tuwing malungkot siya. Gustong-gusto pa rin niyang makipag-usap sa kanyang mga imaginary friends at nais niyang muli maging isang bata. Bigla siyang nakarinig ng kahina-hinalang ingay mula sa ibaba. Galing ito sa kwarto ni Tina. Pinuntahan siya ni Tim upang tingnan siya ngunit isang teddy bear ang nakahiga sa kanyang pwesto habang naglalakad si Tina, at kaya niyang magsalita na parang matanda. Nawalan ng malay si Tim sa pagkagulat ngunit napagtanto niyang si Tina ay nagtatrabaho sa parehong kumpanya na tinatawag na Baby Corp. Isa pang krisis ang dumarating sa mga sanggol at siya ang may pananagutan sa paglutas ng usaping ito. Gayunpaman, naniniwala si Tina na hindi kailanman magagawa ng kanyang inosenteng ama ang gawaing ito ng mag-isa kaya hiniling niya sa kanya na tawagan si Ted. Tumanggi si Tim na gawin iyon dahil hindi sinasagot ni Ted ang kanyang mga tawag, lagi itong abala. Anuman ang pagtanggi ni Tim, si Tina ang nag-ayos para papuntahin si Ted. Itinala niya ang pagsasalita ni Tim at nagpadala ng peking voice message kay Ted na nagsasabi na si Tabitha ay nasugatan matapos mahulog mula sa kabayong ipinadala ni Ted. Kinaumagahan, sumugod doon si Ted sakay ng helicopter para magtanong tungkol sa kanyang mga minamahal na pamangkin. Ang kanyang pagpasok ay hindi bababa sa isang prinsipe at gustong-gusto niyang ipakita ang kanyang kayamanan. Gumaan ang pakiramdam ni Ted nang malaman niyang ayos na ang lahat at nagpas siyang magpalipas ng kaunting oras sa kanila. Si Tim ay muling nasaktan nang makita ang kanyang pamilya na nagbibigay ng labis na paggalang sa kanyang kapatid na hindi nakuha ni Tim sa kanila. Bigla niyang naalala ang tungkol sa misyon ng Baby Corp at tinawag niya si Ted para sa isang pribadong pag-uusap. Ipinaliwanag ni Tim ang lahat ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Ted. Nakalimutan na niya ang lahat tungkol sa kanyang pinagmulan. Hindi na kinaya ni Tina at dinala niya ang kanyang ama at ang kanyang tiyuhin sa Baby Corp. Dahil sa paglalakbay na ito, naalala muli ni Ted ang lahat ng nangyari sa kanyang pagkabata. Habang hindi nakikita, lumilibot sila sa kumpanya at nakakakuha ng mga detalye ng krisis na kinakaharap ng Baby Corp. Ito ay ang Acorn Center. Ito ay isang paaralan na natuklasan ni Dr. Erwin Armstrong. Isa siyang extremist na itinuturing ang mga bata bilang ultimate learning machine. Layo niyang i-pressure ang mga mag-aaral na may talino at ang mga mahihirap na bata ay may iwan na walang oras upang maglaro. Sa madaling salita, katapusan na ng mga bata. Nag-aaral si Tabitha sa iisang paaralan kaya naman lumalayo siya sa kanyang pamilya. Pinlano ni Tina ang lahat at kailangan niya sina Tim at Ted para maisakatuparan ito. Ang Baby Corp ay bumuo ng isang espesyal na anti-aging formula na maaaring ibalik ang isa sa anyo ng sanggol sa loob ng 48 oras. Magagamit ito ni Tim at Ted para maging mga bata at pumasok ng palihim sa Acorn Center. Dapat silang tumingin sa paligid ng paaralan at alamin kung ano ang ginagawa ni Dr. Erwin Armstrong. Sa halip na sundin ang plano, nagsimulang mag-away sina Tim at Ted para sa anti-aging formula. Pareho silang ayaw magtrabaho sa ilalim ng isang koponan at pagbintangan ng isa't isa na walang silbi. Sa pagitan ng laban na ito, ang formula ay ginawa sina Tim at Ted na batang muli. Gayunpaman, ang kanilang mga isip ay nasa parehong edad. Lumabas si Carol kasama ang mga bata at bumalik kaagad.
Sinimulan niyang hanapin sina Tim at Ted ngunit dini-distract ni Tina ang ina. Habang kumukuha siya ng ilang oras, sina Tim at Ted ay tumakbo palabas, at sinabihan nila si Carol na may trip sila para makapag-bonding sila. Gayunpaman, pareho pa rin silang nagtago sa itaas. Pagsapit ng gabi, ipinaliwanag ni Tina ang mga karagdagang hakbang. Ibinigay niya sa mga lalaki ang mga kagamitang pang-espiya. Araw-araw, umaalis si Dr. Erwin sa kanyang opisina ng alas 11:15. Ito ay kapag sina Tim at Ted ay kailangang pumuslit sa opisina at itago ang mga kagamitan sa pag-espiya at si Tina na ang bahala sa iba. Kinabukasan, nagmamadali siyang naghanda at isinama si Ted ngunit naiwan pa rin sila ng school bus. Si Ted ay may nakakatuwang ideya upang makarating sa paaralan. Sumakay siya sa kabayo ni Tabitha at kinaladkad si Tim. Habang sinusubukang sundin ang online navigation, nagulo nila ang buong lungsod. Sinisira nila ang ilang mga gusali at nagdudulot ng maraming aksidente sa trapiko. Sa wakas, dumausdat sila pababa sa burol ng nyebe at huminto sa harap ng paaralan. Ginagamit ni Ted ang pera para akitin ang dalawang estudyante at nakawin ang kanilang mga uniforme. Ang paaralan ay nahahati sa iba't ibang mga seksyon batay sa edad. Si Ted ay ipinadala sa Montessori habang si Tim ay pumasok sa parehong klase ng kanyang anak na babae. Nagpakilala siya ng peking pangalan at sumali sa klase. Hindi ito katulad ng ordinaryong paaralan na may mga guro. Sa halip, mayroon itong malaking screen na nagpapakita ng live na video ni Dr. Erwin. Nagtatanong siya sa mga bata ng mga tanong na mas mataas na antas kaysa sa kanilang mga edad. Nakakagulat na karamihan sa mga bata doon ay napakatatalino pero ang nangunguna ay si Tabitha. Talagang ipinagmamalaki ni Tim ang kanyang anak. Samantala, si Ted ay napunta sa isang silid na puno ng mga baby. Tinipon niya silang lahat at sinubukang gamitin ang mga ito para makatakas sa silid. Nagtatayo sila ng isang tore na may mga laruan at pandikit upang maabot ang bintana. Ngunit ito ay bumagsak sa huling sandali. Sa kabutihang palad, naisip ni Ted na maaari niyang gamitin ang pandikit para umakyat sa dingding at makatakas. Halos alas 11:15 na at hindi pa nagsisimula ang misyon ni Tim. Humihingi siya ng hall pass pero may personal na palikuran ang classroom. Nagplano si Tim ng isa pang diskarte. Sinira niya ang kanyang uniforme at nagsimulang kumilos ng kakaiba. Akala niya ay tatawagan siya ni Dr. Erwin sa opisina ngunit sa halip, ipinadala siya sa detention room. Habang nakapikit siya ay nakarating na si Ted sa opisina ngunit hindi pa umaalis si Erwin. Talagang hinihintay niya ang pagkikita nila ni Ted. Pinagmamasdan niya ang mga sanggol at napansin ang potensyal ni Ted. Isa siyang natural na negosyante na marunong pasunurin ang mga tao sa kanya. Sa una, hindi maintindihan ni Ted kung bakit natutuwa si Erwin sa kanya ngunit pagkatapos ay ibinunyag ng masamang prinsipal ang kanyang pagkatao. Siya ay talagang isang sanggol na nakasuot ng matanda. Hindi siya taga Baby Corp ngunit may kakayahang magpatakbo ng ganoong kalaking kumpanya. Upang malaman ang tungkol sa kanyang negosyo, inanyayahan ni Erwin si Ted para sa isang lihim na pagpupulong pagkatapos ng paaralan. Sa panahon ng recess, hinahanap ni Tim si Ted ngunit inakusahan sa pagiging late nito. Ayaw nang makatrabaho ni Ted si Tim at nagpas siyang tapusin ang misyon ng mag-isa. Nakaramdam na naman si Tim ng pagkawalang silbi at nagsimulang hanapin si Tabitha. Magaling si Tabitha sa academics ngunit hindi siya magaling pagdating sa activities gaya ng pagkanta. Pinagtatawanan siya ng mga kaklase niya at nauwi sa malungkot na mukha. Hindi natiis na makita ni Tim ang kanyang anak na ganito at gumawa ng mga peking dahilan para makasama si Tabitha. Hindi alam sa kanyang aktwal na pagkakakilanlan, inanyayahan ni Carol si Tim para sa hapunan. Itinatago niya ang kanyang mga larawan noong bata pa siya para walang makakilala sa kanya. Ginagamit ni Tim ang pagkakataong ito para tanungin kung bakit nag-aalala si Tabitha sa pagtatanghal sa paaralan. Napabuntong hininga siya at ipinahayag na natatakot siyang mabigo ang kanyang ama sa kanya. Hinahangaan niya ang kanyang ama sa pagiging mahusay sa malikhaing gawain tulad ng pagkanta. Maaaring hindi sapat ang kanyang kakayahan upang mapabilib siya. Ang gusto lang ni Tabitha ay maipagmalaki siya ng kanyang ama. Dumarating din doon ang mga magulang ni Tim para ipagdiwang ang nalalapit na Pasko kasama ang kanilang mga apo. Sa kabutihang palad ay hindi nila nakikilala si Tim ngunit natitiyak na sila na pamilyar siya.
Samantala, narating ni Ted ang sekretong base ng paaralan. Ito ay puno ng mga sanggol. Biglang inatake ng isang ninja baby si Ted. Lumilitaw din ang ilan pang mga ninja at tumakbo si Ted para sa kanyang buhay. Nakarating doon si Erwin sa tamang oras at iniligtas si Ted. Alam niya kung paano kontrolin ang mga sanggol. Tinuturuan niya ang mga sanggol na ito ng lahat ng uri ng mga kasanayan upang suriin ang kanilang potensyal. Nagtataka si Ted kung paano kayang gawin ni Erwin ang ganitong eksperimento sa malawakang sukat, ngunit ang tusong maliit na lalaki ay kontrolado ang lahat. Itinuro niya ang computer programming sa mga sanggol at ginamit ang mga ito upang lumikha ng mga viral mobile application. Hindi lang pera ang habol niya. Gusto niya ng kapangyarihan. Sapat na kapangyarihan upang pamunuan ang mundo. Mga psychologist ang mga magulang ni Erwin at inilantad nila siya sa napakaraming impormasyon. Napakarami niyang natutunan kaya ayaw niyang may magkontrol sa kanya at tumakas siya sa kanyang tahanan. Pagkatapos ay nagbalat kayo siya bilang isang may sapat na gulang at natuklasan ang pinakamatagumpay na paaralan sa loob lamang ng 1.5 taon. Ang kanyang susunod na layunin ay gumamit ng isang application upang gawing alipin ang mga magulang ng kanilang mga anak. Siya ay nagtayo ng Babies Revolution, at nais na maging bahagi si Ted sa planong ito. Pagdating ni Ted sa bahay ay nakita niya ang lahat na nagsasaya sa hapagkainan. Ang kanyang mga magulang ay nagsimulang makipag-usap tungkol sa kanilang mga anak na lalaki noong sila ay maliit pa. Si Ted ay mahal na mahal ni Tim noong bata pa sila. Sila ay tulad ng pinakamahusay na koponan. Ito ay nagpapaalala sa magkapatid kung paano sila lumaki ng magkasama. Kinagabihan, tinulungan ni Tim si Tabitha sa pagbubukas at pagpapahayag ng kanyang damdamin sa kanyang kanta. Samantala, inihatid ni Ted ang lahat ng impormasyon kay Tina para mapangalagaan ng Baby Corp ang iba pang bagay. Pero mas nag-aalala si Tina sa ibang bagay. Ibinigay niya kay Ted ang liham na ibinigay sa kanya ni Tim ilang taon na ang nakararaan. Ito ay isang pangako na laging mananatili sa tabi ng isa't isa. Sa kasamaang palad, pareho silang naging abala sa kanilang buhay na hindi nagkaroon ng oras para mag-bonding ng magkasama. Nagkunwari si Tina na sinabihan siya ng Baby Corp na kumpletuhin ang misyon ng mag-isa para magtulungan sina Ted at Tim. Pupuslit si Tim sa play para mabantayan niya ang backstage, habang si Ted ay mag-i-install ng controlling device sa suit ni Erwin. Sa sandaling makarating siya sa entablado, sisirain ni Tina ang suit ni Erwin at ibubunyag ang kanyang sekreto. Sa ganitong paraan, siya ay malalantad at masisira. Naging maayos ang mga bagay gaya ng plano at naka-install ang device. Gayunpaman, mayroong isang problema. Inilunsad na ni Erwin ang kanyang mind-controlling application at nag-activate ito sa sandaling binuksan ng mga magulang ang kanilang mga camera. Nagsisimula silang ma-hypnotize. Hiniling ni Tina kay Tim na patayin ang kuryente at itigil ang palabas ngunit gusto niyang makitang kumanta si Tabitha. Ang kanyang makasariling hangarin ay nauwi sa pagkasira ng lahat. Hindi na kinaya ni Ted at siya na mismo ang lumapit sa switch. Sa kasamaang palad, pareho silang nahuli ni Erwin. Alam na niya ang kanilang plano sa simula pa lang. Inilagay niya sina Ted at Tim sa detention room at ipinagpatuloy ang palabas. Ang lahat ng mga magulang ay na-brainwash at pinasunod sa kanyang mga utos. Nagmamadaling pumunta si Tina kay Tabitha at sinabi sa kanya ang lahat tungkol sa Baby Corp. Kailangan nilang tapusin ang misyon. Hinahanap ni Tabitha ang server ng paaralan na kumokontrol sa mga mobile phone. Dapat itong sirain kaagad. Samantala, ang detention ay napupuno ng tubig upang malunod sina Tim at Ted. Sa wakas ay napagtanto nila kung paano nila sinayang ang kanilang buhay sa pakikipag-away sa isa't isa. Humihingi sila ng tawad at pinahahalagahan ang huling sandali na magkasama. Biglang naalala ni Ted ang tungkol sa kanyang tapat na kabayo at tinawag siya ng isang sipol. Mabilis siyang nakarating doon at iniligtas ang dalawa. Nagmamadali silang lahat patungo sa puno ng server ngunit pinigilan sila ni Erwin kasama ang kanyang mga ninja babies. Isang kaibigan ni Ted ang pumihil sa babies ninja, at narating nila ang puno. Sinubukan nilang umakyat ngunit muli silang pinigilan ni Erwin. Umakyat sina Tabitha at Tina sa taas at sinubukang isara ang server ngunit pinigilan sila ni Erwin sa huling sandali. Hiniling ni Tabitha kay Tim na buksan ang alarm sa sunog ngunit walang tubig sa emergency sprinkle at gumagana pa rin ang server.
Biglang naalala ni Tabitha ang mga kalokohang eksperimento na ginawa niya sa kanyang ama. Gamit ang cola at Mentos, pinagsama sila ni Tina upang magdulot ng pagsabog at masira ang server. Bumalik na sa normal ang mga magulang kasama sina Tim at Ted. Ang mga sanggol ay sumama sa kanilang mga magulang at ito ay dumurog sa puso ni Erwin, na-miss na rin niya ang pamilya niya. Pagka-uwi, ipinagdiriwang ni Tim ang Pasko kasama ang kanyang pamilya ngunit sa pagkakataong ito ay sumama na rin si Ted sa kanila. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.